i-embrace na natin yung extension. Nasa IPCR, maganda nga po yun. Mas madali nang yayain ang faculty mag-extension activity. Dati hindi. Kaya kakaunti yung nagtatagal na extension coordinator. Kasi ikaw na yung coordinator, minsan ikaw pa ang gagasta, ikaw na ang gagawa. Tapos sa accreditation, ikaw pa ang nakasalang at ikaw ang gagawa ng evidences, papers. Kaya po, ano na ngayon mas malakas na ang institutional support, may budget pa. Kung natagalan kayo sa budget, pwede naman pong personal ang gamitin natin. Pera ni college o pera ng SESU, may budget sa SESU. Ako kaya ko pa rin mga estudyante kong hinga ng pera, pero hindi ko ginagawa. Pag ako ay pwede ko pa silang hingain. Tapos, ini-involve ko yung alumni. Ginagawa ko silang speaker. Sa pag may activity po ako, kung maraming speaker, invited po yung alumni para maging speaker. Dalawa kada activity. Para alam nila na yung binibigay nila, may pinupuntahan talaga. Okay? So, isa po sa criteria sa pag-evaluate ng university, ng academic programs at ng faculty ay extension. Saan natin ginagamit? Doon sa dulo. Ayan. For the university, meron tayo sa PBB. Kasama yung extension doon. SUC leveling. Dati nung college secretary ako, yung sa CS, ako kasi yung fill out nung SUC leveling part, kaya medyo kabisado ko siya. Then, institutional accreditation, kailangan pa rin natin ang extension. Institutional sustainability assessment, kailangan. For academic program, we have AACUP, program accreditation, sa faculty IPCR. So, ibig po sabihin, talagang i-embrace na natin talaga yung extension. Dati nga wala. Swerte pa tayo ngayon. Kaya lang, ganon din ang nangyayari sa ibang university. Nag-i-improve din sila. Kasabay natin nag-i-improve. Yung best practices natin na ginagawa na rin nila. Kaya hindi na bali best practice yun. Kailangan mag-create ulit tayo ng another best practice. Ayun po yun. Tinawagan ko agad si RJ. Sabi ko, pahiram nga ako ng instrument sa PBB. Send siya sa akin. Ayan po yung part ng extension sa PBB. First quarter. Sa first quarter, hindi natin na-achieve yung number 1 at number 2. Kulang. Sa first quarter ng 2024. So, ano po tayo? Target achieve sa number 1, number of active partnerships. Kaya sabi ko kanina, huwag na natin hintayin yung 5 years para mag-replicate. Pwede naman po kahit 6 months lang, Ma'am Joby, kasi kailangan natin MOA. PBB purposes. At saka, may initial evaluation naman tayo nung activity. Kaya makikita nyo kung successful. Mararamdaman mo yun. Ako nararamdaman kong successful Kasi kung hindi successful, bibitawan ko na talaga siya. Yung binabanggit po ni Ma'am Yoli, PBB po kasi po ay may quarterly report tayo sa PBB monitoring. Buti nga, nagmo-monitor na ngayon. Dati ang PBB, dulo lang, Sabi ko kay RJ, inaanak ko kasi yun Sabi ko sa kanya, bakit palagi tayo naghahabol sa PBB? Bakit di mo i-monitor? Tapos nung isang araw, nagreklamo ako sa kanya, bakit lagi kumukuha ng certificate sa seminar? Di ba dati, pagka lang yan, pagka summer yung mag-clearance,
Tapos sinagot niya ako, isa yung galing yung idea na yan. Sabi niya sa akin gano'n, dahil ako daw nagsabi na i-monitor. Ayun, nahirapan ako doon sa sinabi ko. Okay lang po, mahirap po kasi talaga yung naghahabol. Sayang yung 55% ng sweldo na PBB kahit taxable yun. Magkano yun? Malaki na din yung na itutulong sa pamilya. Marami ko na ipapamigay. Okay? Number 1, number of trainees weighted by the length of training. So yan po yun. Sa ako po, dapat yung number of sa ako po, dapat yung training related sa course according to the program outcomes. Kasi yun po yung talagang objective ng extension. To show to the community the relevance of your academic program. Kaya dapat pag narinig ay statistical tool training. Sino dapat ang ma-identify dyan? Marinig lang yung activity, dapat alam na kung sino yung college na naka-assign doon o responsible doon. Pagka-statistical tool po for seminars, for research. Statistical tool for research. Sa palagay niyo, sino po dapat ang Sino daw pong provider? provider? Pag statistical tool. Di kami. Ayun. Gusto lang pong ibigyan ng emphasis ni Ma'am Yoli na sa kanila yon. Iyon po dapat yung extension natin. Yung pag narinig lang yung activity, ma-identify na kung sino yung provider. Sinong college ang nagbibigay. Yun po. Kaya yun yung pinopoint natin sa agenda. May po doon si AACUP. AACUP accreditors. Pero dito po sa sa PBB, wala. Hindi, kahit hindi related sa program, nag-i-score tayo doon. Depende sa length of training. Kaya, yung binoljak ni Ma'am Joby doon sa level 4 accreditation dahil yung program agenda nila ay hindi tugma sa program outcomes. Sa AACUP lang po yun. I-score pa rin naman po sa PBB. Magkaka-score pa rin. Pero dapat, unti-unti nating i-align. Kasi, yun ang tanong sa amin ni Dr. Corpus nung mag-level 3 kami. Sabi niya sa amin, saan niyo gusto makilala? Ano yung flagship activity, extension activity niyo? Yun yung yun yung tinanong sa amin. So, dapat, pag sinabi yung activity, identify na agad kung kaninong program yun o kaninong college. Ma'am Yoli, singit po ako saglit. Napapansin niyo po ba, apparently parang hindi nag-usap yung nag-develop ng AO25 at saka yung sa SUPS. Magkasalit po sila Napansin niyo po? Kaya po sabi ni Ma'am Yoli, i-replicate niyo na kahit 6 months. Kasi quarterly nga po ang rating niyan. So kailangan marami kang mai-report na recipients nung extension mo. Regardless kung iyon ay nag-match sa kanila or what. Kasi ang habol lang ng AO25, Administrative Order 25, otherwise known as PBB, ilan ba yung nabigyan nyo ng service? So yun nga sinasabi ko tingnan nyo, government agencies, but apparently parang hindi sila nag-uusap-usap. So magkakasalit po. Kaya po, wag po kayong malilito sa discussion niya ha. Ang discuss po niya ay PBB, SUC leveling, ang discussion ko po ay accreditation. Maliwanag po tayo dun ha. May nakikita ko naman po yung yung pagkakaiba. Pagka-accreditation po, kasi sa accreditation, yung mga accreditors, alam niyo po ba lahat ng mga nagre-retire sa mga SUCs, accreditor pa po sa sa AACUP. Usually, mga presidente na yung iba doon. O kaya, mas malalim yung pananaw nila sa lahat-lahat, sa extension, sa research, sa instruction. Okay, may kalaunan din po, mag-a-adjust yan. Kaya, Pero wag po tayo malilito.
Ayun po ah. Pero kung ano, sabi ko kay Ma'am doon, hindi ko na sabihin yung pangalan sabi ko, Ma'am, may score naman kayo sa PBB at saka SOC leveling kahit na hindi naka-align yung activity nyo. Pero dapat unti-unti nyo nang ina-align. Di po ba? Alignment po tayo. Unti-unti na po nag-i-evolve po kasi. Okay, number 2, number of extension program organized and supported, consistent with the SOC mandated and priority programs. Yun naman po yun, extension programs. So, dapat din ma-differentiate ano yung program against activity, extension activity against extension program. Dapat po, yun na tinanong din sa amin yun nung kami ay mag-level 3. Next, percentage of beneficiaries. So, rate the training. Madali po yun, yung evaluation. So, ilan yung nag-rate ng satisfactory or higher in terms of quality and relevance. Okay, next, yan po yung sa yun po yung sa PBB, part ng extension. Kinuha ko lang po, kinat ko. Then ito naman po, hindi pa naman po ito approved for consultation pa siya. Ito yung sa SOC leveling. Ilang taon ba nag-SOC leveling? Every 3 years ba yun? 2016 dati. For the information of everybody po, lalo na yung bago, tayo po ay SOC level 3. Yung po kasing SOC leveling will determine the budget allocation for the institution. So, yun po ang pinakamataas po SOC level 4. Ang SOC level 4 sa Region 3 po si LSU. Tayo po SOC level 3. In most cases po sa SOCs, usually po ang SOC president nakabase ang kanilang sweldo sa level ng SOC. Meron po tinatawag na SOC president 1, SOC president 2, SOC president 3, and 4. It so happen lang po yung ating president ay university professor. So may leeway naman po, may option naman sila to get whichever is higher. Kaya po ang sinisweldo ng ating presidente ay yung kanyang academic rank, which is university president. Pero kung hindi po nagkataon na gano'n ang ating presidente, SOC level 3 po tayo, SOC 3 po ang salary dapat niya. Okay po, kaya po napakahalaga ng SOC leveling. Every 3 years po yun. Salamat. Bumaba pa nga po tayo hinabol lang po natin kasi hindi pwedeng nag-appeal tayo noon, yung huling SOC leveling. Para po sa kaalaman ng bago, yung pong mga dati, si Ma'am Miriam, alam na yan. Alam na rin yan ni, sino pa? Mga kasabayan namin dito. Thank you po. Hindi, ang nagiging problema natin, dumadami yung faculty, tapos yung nagpe-perform, yun pa rin, hindi gaano dumadami. Yung pong sa SOC leveling, ano po kasi yung proportion yun So, tumataas yung denominator po natin, pero ang numerator, hindi gaano tumataas. Kaya minsan, daig pa tayo ng maliliit na eskwelahan, kasi maliit yung population ng faculty nila, pero malaki yung percentage ng nagpe-perform. So, yun po yun. Hindi po walang hindi naman po na, tawag doon, kakaunti yung nag-extension na nagre-research. Kaunti with respect to the total. Kaya mababa yung rate natin. Kaya ganon. So performing naman tayo. Ha? Ang laki ng denominator. Tapos yung numerator, hindi nadadagdagan masyado. Para din yun sa sa pizza. Example ko sa klase ko yun Pag yung isang pizza ako lang, di 1/1, di 1 yung value. Pagka 1, pero dalawa yung nasa denominator. So ano yung value ng pizza? Yung kakainin mo, 1/2 lang. O paano kung 10? Di 1/10 lang. So habang lumalaki yung denominator, lumiliit yung value. So lumalaki yung bilang ng faculty, pero yung nagpe-perform, hindi gaano lumalaki. Kaya yung ating rate, mababa. Ini-expect mo yung isang maliit na university o college, dapat daigit natin, kasi malaki tayo.
Pero mas mataas yung kanilang SUC leveling kasi lahat naman sila nagpe-perform over sa maliit na population. So, ayan po yan. Ayan po yung medyo malabo. Alam po ito ng ESO kasi sila din naman ang nagsusupply ng figures dito. Sa 20 points po ang extension KRA 4. Key Result Area number 4. So, ayan po yan. Nandyan po yung impact, hindi nyo lang nakikita. Ang labo. Gusto ko nga rin po malabo. Talaga po pinipera ko malabo para hindi nyo ako itanungin. So, ang mga kasagot po dyan, PDO at saka ESO. Pero nandyan po yung yung number of participants kasama student. Kasama yung student na nag-extension. Dati nga sa graduate school, ang hinahanap yung student ng graduate school nag-extension na hindi faculty natin. Kadalasan ang nalalagay lang namin ay faculty natin. Ngayon, alagang-alaga ni Ma'am Joy yan. May mga students kami na hindi faculty. Yes, ma'am. Ma'am, actually, yan po yung naging problem ng CAL last time na dapat ay lalabas yung isang department namin for extension. Kasi kompleto na naman po ng documents like parental consent, parents' consent, tapos ang naging problema po, hindi po sila pinayagan ng student affairs. Kasi ang sabi po ng student affairs, bakit daw po magsasama ng students dapat gawain ng faculty yon. Parang gano'n po yung nakarating sa amin. So, pero ang sagot po namin, hinahanap po kasi sa accreditation, which is true, na yung huling accreditation po namin, dapat daw kasama ang mga students sa extension. Kaya lang ang hirap pong maglabas ngayon ng bata sa extension kasi nga po, ang hirap bigyan ng permit. Ma'am, na-experience din namin yan. Nung ako yung extension coordinator, halos sa section ako, araw-araw yun eh. Araw-araw hanggang Thursday. Isang section, isang section, isang section, isang section. Oo, ma'am. Lahat ng section sa elementary school, tinuturoan namin grade 4 hanggang grade 6. Tapos, nagkaroon ng, tawag dito, yung Madloom. Nung case ng Madloom, humigpit po yung pagsasama sa estudyante. So, kahit na sabihin natin na kailangan sa accreditation, nag-iingat lang po ang school. May iba naman pong option. Bakit di nyo gawin sa ibang platform? Pwede po doon ang estudyante. Paano, can you give us Online, specific- ma'am. Online. Online extension activity. Sige po, ma'am. Salamat po. Okay, ma'am? Additional lang po, kanina nababanggit ni Ma'am Yoli sa PBB, yung number of people served as regard yung training or extension. May technique po dyan, ganito po ginagawa namin ngayon. Pag po nag-schedule kayo na mag-extension ngayon, quarter na to, sa susunod na quarter, ibang set naman po ang ilagay niyong committee. Committee. Apo, ibahin niyo naman yung set ng committee. Sama niyo yung bata. Kasi yun ang binibilang naman sa PBB, yung people involvement. So, wala, sa quarter na to, kami yung involved na committee. Yung susunod naman, iba naman. Palaging nandoon lang yung may direct involvement dun sa extension. The project leader, or kung sino man yung involved dun sa extension na ginagawa nyo. Para madami po yung nakaka-count, yun po yung sagot namin doon. Para madami ang nabibilang na nag-extension. So, may extension po yung PE-Ed namin. Ang committee po, kaming nasa BTV din. Yung committee, yung mga nasa BSN. Yun yung support staff. Tapos, ang extension is yung BE-Ed kasi extension nila yon. Nakukuha niyo po yung suggestion. Para po ma-comply natin yung number of people dun sa binibilang naman sa PBB.
Yun po kasi, nakakalungkot nga lang po, as I said, hindi nagtutugma yung requirements ng bawat agency which should be nagtutugma. Ideally, nagtutugma kasi dapat related sila, connected sila. Hindi po ganun Kaya nga po tingnan nyo, sabi ang suggestion niya, for PBB purposes, i-replicate nyo na kahit 6 months pa lang. Pero ang totoo, sabi nga niya, pakikiramdaman mo lang. Mahirap pakiramdaman yon. Wala ako sinabing pakikiramdaman. Sabi ko, may initial evaluation naman yun. Yun yung... Nararamdaman mo naman kung ayun. May initial evaluation. Tsaka, di ba pagkatapos mo extension, masarap yung pakiramdam. Parang nakita mo yung involvement ng participants. Ayun. So, Pero syempre, dapat supported by data. May evaluation naman yun. So, yun yung sinasuggest ni ma'am. Kasi nga, we need to comply with PBB. Pero, iba naman yung manner ng compliance natin with AACO. So, yun po. Kaya medyo mahirap yung sitwasyon natin as regard talaga extension. Another thing po, suggestion pa rin sa extension ay, ito comment sa amin ng accreditor, no, sabi niya. Ano ang pinapa-accredit nyo? Sabi ko, MAED program, sir. Sabi sa akin ng accreditor, Sabi niya, ma'am, MAED na yung pinapa-accredit nyo, master's program. Dapat, ang binibigyan yung extension, professionals na hindi na students. So, nagle-level up din po. Pag po, halimbawa, MITM, dapat professionals na nasa industry na. So, ganun po dapat ang accreditation. Sumasabay kung ano yung level na pinapa-accredit natin. Sabi niya, hindi pwedeng nagbibigay kayo ng extension sa undergrad. Master's yung program na pinapa-accredit nyo. Dapat ang kinakapacitate nyo, ang binibigyan nyo ng extension, yung mga teachers ng DepEd or ng private school. Not private school. Take note, government money should be spent with government institution, not private entity. Yun po. Thank you. Okay, tama po yun, yung sinabi ni Ma'am Joby. Pero yung pong yung government money, iyon yung suggested. Pero may mga program na hindi pwedeng lahat ay nasa government. Halimbawa yung sa housekeeping. Hindi pwede. Yung hotel ba? Kailangan private. Meron case-to-case basis. So, ayun po, Maristel, pwede po yung estudyante, yung nagpapa-evaluate. Pwede siyang committee. Pwede taga-document. Pwede yun. Pwede sa online. Di po ba accepted na rin naman ang online? Lalo na yung partner kung malayo. Yes, ma'am. Hello, good morning po. Tama po si Ma'am Yoli. So we are accepting mga online trainings, and another one po, when it comes to student involvement po, katulad na sinabi ni Ma'am Yoli, so we can involve the students in other phases sa extension services. So such as in creating documentation, programs, for example, in Paggawin mo ng PPT. yes po. Ayan. Summary ng evaluation conducted by beneficiaries. So those can be some of the different phase na activity na extension activity natin na pwede pong magkaroon ng student involvement. Other than dun sa implementation po, part ng extension service po natin. Thank you, ma'am. Estudyante ko po siya. Luminaw. Dapat hindi na luminaw. Baka mamaya magtanong sila dyan. Ayan po, nandiyan po yung impact 4.4. So, kailangan talaga may impact. 7 points po ang impact. Yung 4.4.1, alamin naman po yung numbering. Under lang po yun ang 4.4. Kailangan may benefits na makukuha ang recipients doon sa ating extension activity. Dati po yung impact, ako lang gumawa nung sa amin, 2015 yun, na-publish pa yung impact study. So, tapos, after nun, nag-change na rin si ako, kailangan third party na yun sa impact. Tapos, meron na silang
binigay na measure, financial, social, ano pa? Naka-indicate sa instrument yon. Economic, hindi naman diretsong financial, economic, at saka social and psychological. Yan. Dati po walang ganon. Ako lang nag-isip kung ano ilalagay sa impact study. Ayan po yan. Ayan o, kailangan din po, ayan o, maganda. For every ordinance resolution pass. And dahil sa extension nyo, nagkaroon ng ordinance. Si College of Science po, may ganon. Ano, Ma'am Michelle, yung sa College of Science, naging municipal ordinance ng Bulacan, yung sa Katuray. Planting of Katuray. Naging municipal ordinance po yun. So, nagpo-points. Sana magawa pa natin sa iba. Lumayo tayo sa Bulacan. Pwede Mahagunoy. Pwede pwede kong lakarin yun sa Gunoy. Okay, next. Ayan po yan. Kaya ang hirap din. Pero gawin nyo lang po yung usual na ginagawa nyo sa extension. Hindi po, kaya lang, sa IPCR may isang item na number of short-term extension activities served as member or as team leader. Dapat sana wala nang ganon. Kasi hindi, ang aim natin ay sustainable extension. Dapat para sa akin, wala yun. Mag-slash na lang. Isang measure na lang. Ayun si VP Kino. Doon sa IPCR, meron po sa extension doon nakalagay, number of short-term extension program, extension activities serving as member or team leader. Ang aim po natin ay long-term. So, dapat tanggalin na po natin yung item na yon. Ilagay na lang pagsamahin yung dalawa. Isang short-term kasi yun at saka isang long-term. Pagsamahin na lang, slash na lang siya. O, tapos, may points na, 5 points kasi pagka team leader. Sige Doc Yoli, that's a very good input po. We'll check into that matter. Yung IPCR naman, it's not cast on stone. We could revise naman po siya. Iyon po yung nakita ko sa IPCR. Kasi ang aim natin, sustainable extension activities. So, bakit naglagay tayo? Yung isang tao na ang activity na ginawa niya, puro long term, di zero siya doon sa short term. Pagod na pagod, tapos zero sa short term. Mababa ang magiging extension points niya. Nakuha niyo po yung idea ko? Ayan po. Nakita ko yun, natandaan ko siya. So, ayan po yung beneficiary. So, may bilang talaga. Kaya bright idea yung ginawa ni Dr. Vic, yung Sambalaran. By means of Sambalaran, nakuha natin yung napakaraming recipients. So actually, yung Sambalaran, sabi niya, hindi siya program component eh. Ang sabi niya, iyon ay isang modality para pagsamasamahin ang mga recipients ng extension. Nakita kong target niya talaga ay yun sa PBB para makuha agad yung bilang ng target number of recipients. Ay ngayon yata ang Sambalaran ginawa ng component. Tama ba? Sambalaran. Pero okay pa rin, nandun pa rin Sambalaran. Yun nga lang, kailangan na talagang kuhanin yung impact nun. Ako po yung activity ko po sa CS at saka dito sa graduate school. Para po masustain yung aking project, lagi ko pong pinapasok sa PAPS. Phase 1, Phase 2. Pag sumobra sa phase, sabi ko, the case of blank. Pag hindi po umabot ng PAPS,
May time po akong hindi ako nakaabot sa PAPS. Pinasok ko po sa Sambalaran. Kaya, meron akong project na nasa Sambalaran na, nasa PAPS pa. Eh ano naman po ang problema kung lagi ako nag-extension. Hanap ko nga po partner eh. Okay. Hindi na ng partner, para niya lang Biro lang yan ah. Biro lang yan. Partner in activities. Kasi magandang ano yun eh. Yung nag-extension ka, napapakita mo talaga sa community yung bakit ba may BS Math program? Nararamdaman nila yung relevance ng academic program. O, sa College of Science yan. Si Ma'am Yoli yan. Meron pa nga pong extension, accreditation na nangyari dito dati sa CS 2020 yata. Yun, 2016 ang last kong pagiging extension coordinator. Bukang bibig pa rin po ako ng principal. Ng principal, ng interview ng accreditor. Okay, next po. Wala na po yan. Wala na. Basta po yun yung impact. Sa marami pong pinagkukuhanan. Alam po ni ESO yan. Kasi si ESO ang nagbibigay ng data doon. Ayan, impact assessment. Number of extension projects assessed. Sabi 5 years. Pero ang mga LGUs, 3 years yung term. Ang mga principal, mga 2 years o 1 year nga lang nagpapalit na yung iikot na. Kaya papalit-palit. So, ang pwede pong gawin doon, pwede po kayong magkaroon ng impact study pero hindi pa siya yung full-blown. Okay, Dr. Matibag ko yun natutunan. Then, after 5 years, meron pa uli kayong impact study. Okay, next. Wala na. Ito po, bonus yan eh. Ang bonus, 20 points po, may bonus na 2 points. Kung meron tayong CHED, Philippine Anti-Illegal Drug Strategy, Innovative Awardee. Kailangan awardee tayo doon. Medyo mahirap yung 2 points. Di po ba mahirap? Mahirap yung award. Although may mga awards na binabayaran na lang din. Sorry, naisingit ko. Pero meron po talagang, yung ngayon po kasi yung mga awards, ina-applyan. Tapos yung iba, binabayaran. Ay, po, sad truth po yun. Pero yun po talaga ang nangyayari ngayon. Kasi, tayo